Samantala, kasama po natin dito live si Senador Alan Peter Cayetano. Senador Cayetano, magandang hapon po. Magandang gabi, Jiggy, at sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Apo. Dito po sa nangyaring hearing, yung hindi pagdalo ng MILF sa pananaw po ng mga senador, particular po kayo, ano po ang implication na nakikita po ninyo? Bagamat nagpadala po sila ng sulat. Well, unang-una, Jiggy, we all want peace, no? Mahal natin ang ating mga kapatid na Muslim, gusto natin ng more powers, more resources para sa kanila. Naghahanap tayo ng ano bang pwede, no? Dun sa House of Representatives, inimbitahan si Chairman Murad. Ano sagot niya? Sagot na daw ng Presidente yon kasi kasama na ang ibang departamento sa usapan. At busy daw sila na nagbubuo ng political party at hindi pa daw sila kasama sa internal affairs o internal proseso ng gobyerno. So nagulat kami, nung pagdating dito, sabi nila magko-cooperate sila, sabi nila meron din daw silang investigasyon, biglang hindi pupunta, and then magpapadala ng sulat sa sinasabi, revolutionary organization pa rin sila hanggang sa full and complete implementation. And that could take 5 or 10 years sa dami ng pinangako ng gobyerno. So ang dating sa amin, do you really want peace? No, kasi tandaan natin, 2 araw na nagtuturoan ang pulis at saka militar at mga politiko. Kasi talagang hindi natin malaman paano natin ipapaliwanag sa sambayanan na 44 sa atin best of the best police ay namatay, no? Pero ano bang yung tinatawag sa batas, no, na ultimate cause or the cause of the evil cause is the ultimate cause. The ultimate cause is binaril sila ng mga MILF The ultimate cause is si Marwan nandun sa lugar nila at under the agreement magsusumbong sila, paalisin nila o huliin nila, hindi nila ginawa. Tapos tinuturo nila yung BIFF. Pero magkasama din sila sa BIFF at MILF sa ibang mga engkwentro. So, ang punto namin dito, Jiggy, dapat fair ang labanan. Sabi nga nung isang senador, sabi ni Senador Pia, di ba? Hindi na nga fair dun sa battlefield Pinagtulungan na nga sila at ganun ang ginawa sa kanila, massacre at mutilated yung bodies. Pati pa naman pagdating sa legal na proseso dito sa hearing, unfair. Papanuurin lang nila tayo, magtatawanan lang sila sa nangyayari sa Senado. Tapos hindi sila magpapaliwanag. Ang sabi ho ni Ginoong Jafar doon sa panayam kanina, gusto man nilang tumulong pero wala silang police powers. Tapos nung tanungin ko, malapit lang ang kubo ni Marwan ng BIFF sa 105th Base Command ng MILF, pero may impormasyon. Tinanggi ho nila na meron silang impormasyon. So, okay. Unang-una, sa agreement ng gobyerno sa kanila sa ceasefire, pinangako nila doon na makikipag-join sila sa impormasyon man lang sa paghuhuli at pagte-turnover ng kriminal at terorista. So mismong si Secretary Deles kanina, di ba, sinasabi niya, hindi totoong terorista ang mga MILF. Tinalikuran na daw nila ang terrorism. Ngayon ano sasabihin nila? Wala silang police power. Bakit sila paipirma ng agreement na ganun ang kanilang dapat gawin, no? Pangalawa po, ang aking pong impormasyon mga miyembro mismo ng MILF ang trine-train din ni Marwan. Matatandaan natin, since 2006 pa, may ugnayan si Marwan kay Umbracato sa isang commander dati ng MILF na sa BIF na ngayon. At marami tayong nakitang ugnayan nila sa international terrorist group katulad ng Al-Qaeda at saka Jemaah Islamiyah. Pangatlo, bakit pag ang pulis natin pumasok sa lugar nila, may police power sila? Hindi lang police power may death penalty pa sila, pinagpapatay nila. Pero pagka BIFF, na sabi nilang hindi na nila kasama, wala silang police power. Pag si Marwan, wala silang police power. Pag si Usman, wala silang police power. Kay Umbracato, walang police power. So bakit tayo nakikipag-usap pa sa kanila kung one-sided na lang parate? Kung tayo may obligasyon, sila wala silang obligasyon. Dito sa usapin ho ng issue ng PNP at AFP, ano ho yung parang bigger picture na nakita nyo para sa araw na ito? Well, ang napakabigat kasi sa akin, sino ba nagdesisyon na mas importante na hindi magalit ang MILF, na mas importante na yung peace process ay walang masabi ang MILF, kaso sa buhay ng 44? Dahil malinaw na malinaw sa akin sa statement ng ating Chief of Staff ni General Katapang na sinabi niya, do not engage. Diba? Kunin nyo yung mga SF but do not engage. Kaya rin hindi nagpalipad ng helicopter, no? Alam nyo, kahit sino po tayo, pare-parang hindi expert sa military tactics, pero available na ngayon yan Pwede mo i-google yan, pwede mo tanungin sa mga experts, diba? Sa inyong mga himpilan, may mga nakakausap kayo. Kapag nagkakagulo na on the ground, kaya nga yung air lamang na lamang At kaya nga ang pinakita nilang mapa from the air. Kasi from the air, iba yung perspective mo
So, tinatanong ko, bakit nandyan lang naman pala yung mga combat helicopters hindi pinalipad? Ano ulit ang sagot? Kasi baka akala ng MILF sinusugod sila. Tinatake. So, ang MILF, walang pakialam kung anong iisipin ng Pilipino. Wala silang pakialam kung anong iisipin ng mundo. Basta't ang punto nila, pinasok mo lugar namin, death penalty, patay kayong lahat. Hindi lang death penalty, may mutilation pa massacre talaga Pero kapag tayo ang may kailangan sa kanila o para ipakita na yung good faith, sasabihin lang sa atin, di not coordinate, hindi pa kami. No? So, hindi ko po matanggap yung Jiggy, na ang sarili nating militar. Kaya nga sabi ko po hindi ang militar ang tinitira ko dito. Yung desisyon ng mga commander. Kasi ang mga taga-AFP at taga-PNP, araw-araw handang mamatay para sa seguridad natin. Pero tayo ba? Binabalanse ba natin ang national security sa quest for peace? Kasi kahit saan sa buong mundo, ang usapan ng peace process, may kasama diyang usapan ng national security. Kasi kung hindi, at naluubang ka, civil war yan o mas malaking gera pa. At mukhang doon tayo papunta dahil ganun ang attitude ng gobyerno. Apo. Paano po? Bukas ay hearing sa Congress, tapos sa Webes ulit dito sa Senado. Paano po magiging? Well, ang pakiusap ko sa ating mga kapulisan, sa ating pong mga miyembro ng AFP, sa ating pong Pangulo, sa lahat, to tell the whole truth. Kasi kung hindi mo pa tatanungin, katulad nung drone kanina, di ba? Kung wala pa doon yung mayor, tapos sasabihin may airplanong puti na paikot-ikot doon, yung sa FBI na naghihintay sa General Jansan, yung dalawang MILF na sinasabing nagtuturo, mamaya yun na ang kukuha ng reward money, no? Lahat to, pwede naman nila ilabas sa report pero para tayong dentista na ayaw magpabunot ng ngipin yung pasyente na bago lumabas yung... So let's tell the whole truth. Pangalawa, tapusin na natin to para hindi man magmukhang lahat ng kasalanan nasa militar at pulis. Kasi in the end, no, ang may kasalanan nito yung MILF kung bakit nila pinagbabarel ang mga kapulisan at bakit kinadel nila si Marwan. Maraming salamat po sa Salamat po sa inyong himpilang programa. Si Senador Alan Peter Cayetano at